The Arranged Marriage, Chapter 14. Ayaw pa man sanang umuwi ni Arian, subalit kailangan na nitong bumalik para asikasuhin ang mga negosyo nila. So, paano? I'll see you in the Philippines. Saad ng dalaga sa dalawang kaibigan. See you there, Bes. Tugon ni Jam sa kaniyakap ang kaibigan. Mag-iingat ka rito ha, baka nandito pa ang ex mo. Tsaka, huwag mong pabayaan ang sarili mo. Kumain ka ng maraming-marami. Medyo payat ka na Okay na yung dati mong shape. Oo na, masusunod ka mahalan. Siya malilate ka na sa flight mo. Ay, teka. I need tablets. Alam mo naman ako, madalas mahilo. Hindi pa rin sanay. Baka may Claritin ka dyan, Bes. Hirit ni Arian. Okay. Ikaw na ang kumuha sa drawer ko. I need to go to the bathroom. Sabay silang pumasok sa kwarto. Diretso sa banyo si Jam at si Arian naman ay sa tokador para kumuha ng gamot. Nangunot ang noon ni Arian nang may makitang ibang bagay roon. Yan, meron ba? Pukaw ni Jam sa pansin ng kaibigan. Agad binitiwan ni Arian ang hawak at sinara ang drawer. Yeah. I got some. Tugon niya saka nilingon si Jam. Tara na, baka malate ka sa flight mo. Tipid na ngumiti si Arian. Para saan kaya yun? Sa isip nito habang papalabas ng kwarto ni Jam. The Uber is here. Pasensya ka na ha. Medyo may sipon ako kaya hindi ka namin maihatid. Baka mabinat ako. Hinging paumanhin ni Jam. No worries. Basta magpagaling ka ng husto ha. Huwag ka munang sasabak sa trabaho. Kung hindi 101% recovered. Oo, kamahalan. Sige na. Norman will help you with your things. I'll see you soon. Muling niyakap ng magkaibigan ang isa't isa. Maya-maya ay tuluyan nang lumabas si Arian. Kasunod si Norman na bitbit ang mga gamit ng dalaga. Isinara ni Jam ang pinto. Hintayin na lang niyang bumalik si Norman. Umupo siya sa sofa habang naghihintay kay Norman. Halos sa kondo na rin niya tumira ang lalaki at magkatabi palagi sa pagtulog. Hindi lumilipas ang gabi na walang namamagitan sa kanila. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik na si Norman. Tumabi ito ng upo kay Jam sa sofa. Paano ba, love? Solong-solo na natin. Pero wag muna ngayon. I have very important thing to tell you. Wika ni Norman. Tungkol saan? Hinawakan ni Norman ang mga kamay ni Jam. I want you to move to my house. We will sell this condo. Diretsahan nitong sabi. Ha? Sigurado ka? You mean... Yes. I want us to live in one roof. Ayoko nang mawala ka sa tabi ko, Jam. Please, say yes. Seryosong turan ni Norman. Huminga ng malalim si Jam. Wala na sigurong dahilan pa para hindi siya pumayag. Okay. Sambit niya. Pinaghahalikan siya ni Norman sa sobrang tuwa. Love, enough. May sipon pa ako, baka mahawa ka. Kinakain nga kita kahit may sakit ka. Hindi naman ako nahawa. Sabi ni Norman sabay kagat-labi. You are mine, and I would love to make love to you all the time. Norman whispered, while holding Jam chin. Unti-unting naglalapit ang kanilang mga labi. Wala nang lumabas na kataga sa bibig ni Jam. Tinugon na lang ang halik ng nobyo. Maya-maya ibinuhat siya ni Norman at dinala sa kwarto habang masuyo pa ring hinahalikan. Natuto na rin sumabay si Jam sa mga galaw ni Norman. Makalipas ang ilang sandali ay kapwa na sila hubad. Jam kisses Norman's chest down to his abs towards his 7-inch property. Norman closed his eyes when he felt Jam's warm breath, sucking him.
He felt the pleasure of every move of her mouth and tongue. Napahawak ito sa balikat ng nobya nang sinipsip niya na parang ice candy. Napaungol ito ng malakas dahil dun. Nang naramdaman nitong lalabasan na ay mabilis na inilayo ang sarili sa babae. It's my turn. Saad nito before claiming Jam's lips. Norman's lips went down to her neck, towards her breast. He placed them as much as he wants, while his hand was already looking for something. He slides his lips down to her belly, towards the gate of heaven, ang mapulang paraiso na kanyang paborito. Jam closed her eyes when she felt Norman's lips claiming hers and playing her clit. Nasabunutan pa niya ang nobyo ng bahagyang kinagat iyon. Lalo na nang hindi pa ito nakontento sa dila lang na nakapaloob. He inserted his finger with his tongue. Lalong umingay si Jam at wala na siyang ipag-alala dahil silang dalawa na lang ni Norman ang nandoon. Wala siyang magawa para pigilan ang bibig. As she is loving what he is doing, he is making sure that she will feel the pleasure, the burning sensation of the real lovemaking that she never experienced from Liam. Minsan nga sinumbat pa ng lalaki na hindi siya marunong umungol. But there he is, moaning out loud. Because of the feelings that Norman is giving to her body and soul. Habang abala ang dalawa sa pagpapaligaya sa isa't isa, ay mayroon namang nagtagpo ng hindi inaasahan at magkatabi pa sila ng upuan. Mabuti naman at linubayan mo na si Jam, saad ni Arian kay Liam habang nasa himpapawid sila. I just need to go back home to face my father. But that doesn't mean sumusuko na ako sa panunuyo sa asawa ko. Seryosong tugon ni Liam. Liam, Jam needs a rest. She's been stressed. Sana pabayaan mo muna siyang maging masaya, lalo na ngayon. Lalo na ngayon at may iba na siya, ganun ba? She is still my wife. Wala pa rin karapatan ang kahit sinong lalaki sa kanya. Wika ni Liam, na binigyan diin ang mahuling sinabi. You should have done that before, Liam. She gave you so much time and chances to love her. Kahit sobra na ang mga ginawa mo sa kanya. But instead of loving her, you neglected and tortured her whole being. She deserves to be loved and to be happy. So please, stop stressing her. Hintayin na dumating ang panahon na mapatawad ka niya for all what you have done to her. Hindi mo makukuha ng sapilitan ang kapatawaran niya. Bagkus, sa ginagawa mo, lalo mo lang pinahahaba ang panahon. Dagdag pa ni Arian. Huminga ng malalim si Liam. Alam mo ba kung paano siya tumutol noong nalaman niyang ipakakasal siya sa isang lalaki? Hindi napatid-patid ang luha niya. Pero nung nakilala ka na niya at nalaman na sa iyo siya ipakakasal, she was so excited. Dahil mula nang nakita ka niya sa isang event, lagi ka na niyang kinikwento at pinapangarap. Tapos ganun lang ang ginawa mo sa kanya? I know. She told me about that. And I was so stupid for hurting her. I'm in deep remorse, Arian. Gusto kong bumawi sa asawa ko. But I don't know how to win her back. Lumuhod na ako sa harap niya at lahat-lahat. But nothing happened. Puno ng pagsisisi na turan ni Liam. Only time can tell if you will have her again. For now, let her be happy. She's happy with Norman. And I know Norman loves her. Hindi na sumagot si Liam dahil parang dinudurog ang puso nito sa mga sinasabi ni Arian at alam nito sa sarili na totoo lahat ng mga yun.
Tumahimik na lang din si Arian. Lumipas ang ilang linggo. Nabenta na ni Jam ang kanyang condominium. Tuluyan na silang nagsama ni Norman sa iisang bubong. "Are you happy?" Tanong ng lalaki habang nasa terrace at nakayakap ito mula sa likuran ni Jam. "I can't express how happy I am, Norman. Thank you for bringing out the best in me. I will give you everything you want." Bulong ni Norman. "Your love, time, and affection is more than enough." Hinalikan ng binata sa buhok ang katipan. Nang sumunod na araw, sinimulan na nilang inasikaso ang mga dapat nilang asikasuhin bago bumalik ng Pilipinas. Jam finished all her design. Puspusan na ang pagtatrabaho niya. Pagsapit ng hapon ay sinundo na siya ni Norman. Simula nang nagsama sila sa iisang bubong ay hatid sundo na siya nito. Dahil sa pag-aalalang baka bigla na namang sumulpot si Liam at guluhin siya. Kahit pa sinabi ni Arian na nakasabay nitong umuwi ang lalaki. "Love, hindi ka na papasok sa mga susunod na araw ha. You need to prepare our things. Tsaka magpahinga ka na rin." Saad ni Norman kay Jam habang nasa sasakyan sila. "Boring naman, love. Mag-isa lang ako sa napakalaking bahay." "Sasamahan kita syempre." Nakangiting turan ni Norman, saka hinagkan ang kamay ni Jam na hawak nito. Napangiti si Jam. "I want to see that smile all the time. That makes me feel better after a tiring day." Saad ni Norman maya-maya. Hindi gaanong makapaglambing si Jam dahil nagmamaneho si Norman. Kung nasa bahay lang sila ay malamang kung saan na naman hahantong ang lambingan nila. Makalipas ang ilang minuto ay nakauwi na sila. As usual, magluluto na naman silang dalawa. Dahil ayaw kumain ni Jam ng mga nabibili sa labas mula nang nakausap niya ang nutritionist. "Love, you sit here and I'll cook for us. You look tired." Saad ni Norman. Tiningnan ni Jam ang nobyo saka ngumiti. Pagkatapos ay hinalikan sa labi. Gumanti naman si Norman at pinalalim pa nito ang halikan nila. "Oh Jam, you're becoming addicted to it." Saad ni Norman habang habol ang paghinga. Ngumiti lang si Jam, saka muling hinalikan si Norman. Siya na ang gumawa ng hagbang para matugunan ang nangangailangan niyang katawan. Wala siyang ibang gustong gawin kundi ang magpakasaya, magpakasarap sa tinatawag na lutong langit. "You really know that I cannot resist. So come here, my sweet little candy. Feel my love." Bulong ni Norman sa gitna ng halikan at kinabig si Jam. Binuhat nito ang nobya at pinatong sa lamesa. "Please, is my tiredness." Pag-iusap ni Jam na napagkagat labi pa, habang hinuhubad niya ang suot na blusa. Norman didn't go naked. Binabalang nito ang suot na slacks at tumambad kay Jam ang paborito niyang merienda, panghimagas, almusal at madalas hapunan. Yes, that's how addicted he is to Norman. Siya pa nga ang pumupunta sa opisina ng lalaki kapag busy ito para lang makipaglaro ng apoy kapag tumawag ang kalikasan. Sa ibabaw ng lamesa na yun mismo siya inangkin ni Norman, and it's the first time they made love in that place. Jam felt satisfied after that intimate. "Okay ka na?" Biro pang tanong ni Norman pagkatapos. Hindi na nito sinuot ang pang-ibaba niya. Naglakad na lang na walang saplot papasok sa banyo, malapit sa kusina. Jam went into their room para maglinis ng katawan at magpalit ng damit. Little that Norman didn't know, she wants them to conceive. Yes, she wants a child.
Pagkatapos magbihis, ay binalikan na niya si Norman sa kusina para tulungan na magluto. Yumakap siya sa likod ng nobyo habang abala ito sa harap ng lutuan. "Love, don't be naughty. I'm making dinner." Saad nito nang kung saan-saan na naman humahawak ang kamay ni Jam. "I just want to taste it." "Don't worry. I can wait till later." "Paliguan mo ng mabuti later, ha?" "Sure, pero umupo ka muna doon. Baka mapasok ka." Tugon ni Norman matapos harapin ang nobya. Hindi lubos maisip ni Norman why Liam treated her brutally. Gayong napakalambing ni Jam. He really slipped a treasure away, and I'm so lucky to get a chance to have her. Sa isip ni Norman. "Love, baka masunog na yung niluluto mo sa kakatitig mo sa akin." Biro ni Jam. "I just can't believe that I have you now." Saad ni Norman sa kahinarap ulit ang niluluto. Makalipas ang 1 oras, masaya na silang nagsasalo sa hapunan. Sa kabilang banda, mula nang nakabalik si Liam, ay wala nang ginawa kundi magkulong sa bahay. Kagaya na lang ngayon, naroon sa isang sulok na malamlam ang ilaw habang may sinusulat. He misses Jam a lot, pero hindi ito pwedeng umalis na naman at baka sa kalsada na patirahin ng kanyang ama. Mabuti pa nga at sinuspende lang sa opisina dahil sa mga maling ginawa nito na dati naman ay hindi ganun pagdating sa negosyo. Mga katok sa pinto ang umagaw sa pansin nito, kaya saglit na nag-angat ng tingin. Pero agad din binalik ang pansin sa ginagawa nito at hinayaan na lang ang kumakatok hanggang sa kusa ng tumigil. After a few minutes of writing, he got up and took Jam's photo. "I'm waiting for you." Saad nito habang yakap ang litrato ng babae. He's been drowning in remorse. Pakiramdam niya ay wala na siyang kwentang tao o lang kwentang lalaki sa mundo dahil sa mga nagawa sa dating asawa. "I'm sorry. Please forgive me." Patuloy ni Liam na hindi na napigilan ang bugso ng emosyon at nagmistulang isang paslit na umiiyak sa isang sulok. "Jam! Please, come back to me." Sigaw pa nito habang mahigpit na yakap ang picture frame. Habang ang isa ay naghihinagpis at nagsisisi, ang isa naman ay nagpapakalunod sa ligaya. Sa piling at kandungan ng taong nagmamahal ng tunay sa kanya. Norman repeatedly claims ni Jam at paulit-ulit naman inaalay ni Jam ang sarili ng buong-buo kay Norman. Walang pag-aalinlangan. "After meeting your parents, we will get married." Saad ni Norman pagkatapos ng pangatlong round nila ng gabing yon. Ngumiti si Jam, saka hinaplos ang pisngi ni Norman. "I love you." Bigkas niya habang titig na titig sa nobyo. "I love you more." Matamis namang tugon ni Norman, then he kissed her on the forehead. Hanggang kailan maghihintay si Liam sa kapatawaran ni Jam? At matanggap kaya nito ang mga magiging desisyon ng babae? Abangan ang karugtong.